worshipers of God. Let us all gather in His presence as we declare our praises with one heart, with one voice. We shout, hallelujah! Come on, all together we declare, we are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. And hallelujah, church of God, are you not ready to praise our God? Come on, will you clap those hands? Hallelujah, palakpakan mo mga kumalian sa Panginoon. Come on, give Him praise. Hallelujah, all in heaven is praise. Come and worship Him. Pwede bang simulan po natin sa palakpak? Come on, church of God. Are you now ready to praise the Lord? With every single breath, we break the power of death. We speak your life in Jesus' name. We're trading chains for crowns. We've seen the walls come down. This generation's full of faith. What was lost? Pwede po bang itaas ang mga kamay na yan? Come on! To the God who saves, make the holy sound. We lift our praise, we lift our praises. To the song says free, indeed. I'm not ashamed to say I'm free. Na 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 na. Come on, can we all declare? I'm free. As we sing, I'm never turning back. I'm on the one-way path. My every step is led by grace. So my future's in your hands. I'm in the promised land. You are the God who makes a way. At pwede po bang itaas ang mga kamay na yan? Come on, church of God. It's forever found. To the God who saves, make the whole. And now lift every praise in. We lift our praises. To the song sets free, it's free. Are you now ready to declare? To say, I'm free. Come on, let's go tonight. I'm free. And now, fear, shame, depression's gotta go. I'm living with the power of the Holy Ghost. Faith, joy, your presence is my hope. I'm living for your glory and to make you known. Fear, shame, depression's gotta go. I'm living with the power of the Holy Ghost. Faith, joy, your presence is my hope. Pwede bang itaas ang mga kamay na yan and break every chain? Fear, shame, depression's gotta go.
God, parang mas may lalakas pa yan. Come on, I'm ready. No one nowhere. No one nowhere. Oh, there is no one like Yahweh. No one nowhere. Oh, sing your praises. And everybody now, Lord, we are free to praise His name. And one, two, no one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. Oh, nobody like you. Nobody like you. Nobody like you. No one nowhere. Oh, shout. No one nowhere. Shout. Jesus. 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 And everybody shout. Hallelujah. Hallelujah, God. For your presence is here. The overflowing presence is here. Hallelujah. Come on. Pwede mo ba yung mas malakas na malakpak sunod na? Hallelujah. Open the gates of heaven. Open the gates of heaven. Oh, we want you. We want you, Lord. We want you, Lord. We want you, Lord. Oh, we praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God. It is truly indeed that in your presence is our home, God. In the word of the Lord in Luke 6:38, it says, "Give, and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." At ngayon, pwede po bang pakitaas ang mga kamay ng handa ng magbigay ng karapat-dapat na papuri sa ating Panginoon? Oh God, let your presence overflow. Let our generation see every breakthrough. Let our generation see your spirit, oh Lord. Oh, overflow in this place. Fill our cups, God. Fill this mood. Fill this heart. Oh, we long for you. We long for you. We want you, Lord. Oh, you, oh my God. Oh, Lord God. Continue to pour out in this place. Pour out every breakthrough. Pour out every commission. Pour out every miracles. Pour out your heart. We want to see you, God. We want to see you. 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 Oh God, look at my heart. Look at our hearts, Lord. We only want your presence, nothing else. To dwell in your courts is all I desire. I thirst for you, Lord. So come fill me with living water till I'm drowned by your presence, oh God. Like a rushing wind, consume me again like a hurricane flood. Submerge me in your living water till I'm drowned by your presence, oh God. And forever I will seek to be overwhelmed by
inhabits by your holy presence. Fill these bones, quench every thirst of my soul. Pour it on me. Yes, oh God, to dwell in your courts is all I desire. I thirst for your
my breakthrough. Come on, declare. You're my breakthrough. My Jehovah Jireh. Oh, my El Shaddai. You're my breakthrough. You're my breakthrough. So we will sing out to God, sing hallelujah. Pwede pumain tayo, sumakumain sa Panginoon. We will worship you. Holy is your name. Holy is your name. Sing out to God, oh, sing Come on, at the top of your lungs, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name. Holy is Come on, join the angels, sing. Sing hallelujah. With all we are, we will worship. Yes, oh Lord. Holy is your name. Holy is your name. Sing out to God. Oh, every part of me will worship you. We will worship you. Holy is your name. Holy is your name. Oh, holy is your name. Come on, church. Let's worship the King of Kings, the Lord of Lords. Pwede bang tayo sumakumain na yan and give the lavish worship, the best worship and praises, another flowing manifestation of God is here. Oh God, hallelujah, we praise your name, we praise your name. You're the God of the breakthrough. Stop pouring out and saying your goodness, Lord. We give you praise, we give you praise. And today, Lord God, we acknowledge your overflowing presence in this place. Panginoon, maraming salamat dahil nasiyahan ka sa aming papuri. Alam mo bawat puso, Lord God. Alam mo ang bawat laman ng aming pasasalamat sa iyo. And today, Lord, we just want to lift our hands unto the heavens, unto you. Lord, fill us up once again. Open this heart, Lord God, for your word. Hayaan mo, Panginoon, that it will transform lives. It will give you an honor and glory. At Panginoon, maaari po ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah, God. Lord, let this word be a
a double-edged sword, and let your speaker be poured out by your anointing. This is our prayer in the mighty name of Jesus. We shout, Amen. God bless you. A blessed afternoon po and happy Sunday, COG Fisher Mall. Pwede bang pakibati yung katabi ng good afternoon? Yun, good afternoon po sa bawat isa. And again po, katulad po nung na-flash natin sa screen, this is the last day of registration for Sports Fest. So kung may kakilala pa po kayong na interesado, na sumali po sa Mobile Legends, sa basketball, and sa badminton, pwede po silang humabol sa registration. And we will do this Sports Fest, hindi po para mag-compete, kundi para po makabuild ng new friendship and makapag-share po ng Word of God. Sa mga napag-register na po, maraming salamat po sa inyo. And again, I am very excited to share the Word of God today. Excited po ba kayo? Pwede ba makita yung mga kami na excited para sa Lord? Sige nga po. Sige, palakpak po natin yan sa Lord. Hallelujah. Praise God. And ngayong hapon po, bago po ako magpatuloy sa ating pong pag-uusapan, malapit na naman, di ba? Nobyembre, Disyembre, kaya't ibigay mo na ang ano? Ang regalo. Iba yung regalo pa no? Di ba minsan naghihintay tayo, lalo sa mga November po dyan, sa mga nagtatrabaho. Hinihintay po natin yung 13-month pambihira, di ba? Meron ka na bang paglalaanan kung saan mo gagastusin yung makukuha mong bonus, pati sa Christmas bonus? Meron na ba? Meron po bang paglalaanan nito para po sa pambili ng mga personal na bagay? Meron po ba? Yan, meron po. Meron po ba dito na gagamitin po yung pera pang tulong po sa kanilang pamilya? Ay, walang nag-amen. Yari tayo dyan. Okay, meron po ba sa pamilya po itutulong? Yan, amen po. Meron po bang gagamitin po ang pera pambili ng mga regalo? Amen, yan, syempre. So, speaking of pera, isa po yan sa inaasam po ng mga tao. Ang pera po ay ginagamit natin pambili po ng ating mga pangangailangan at kagustuhan po sa pang-araw-araw. Amen po ba doon? So, money is essential. Tama po ba? Para po tayo patuloy na mamuhay. Okay naman po yan. Pangalawa, essential din po ang tahanan or bahay. Sino po dito nangangarap na makapagpatayo ng isang magandang bahay? Patingin nga po ng mga kamay. Patingin po ng kamay! Yan, grabe, mapalakpak pa tayo. Gusto talaga natin magandang bahay po, no? So, yung ganitong kaganda, pag binigay ni Lord, praise God, di ba? Salamat po sa blessing, Panginoon Diyos. So, isa po yan siguro sa laman ng prayer natin. Baka kasi yung bahay ninyo ay at tumutulo na yung kisame, di ba? Di po natin alam yung lagay ng mga tahanan po natin. Pero nangangarap po tayo niyan. Pero minsan, nag-a-ask pa tayo sa Lord, Lord, gusto ko magkaroon ng kotse. Pambihira dito sa Pilipinas, ang hirap mag-commute. Di ba po? Minsan, nai-stress ka. Sino po ba dito yung mga nagtatrabaho sa Manila, sa Pasay, sa Pasig? Patingin nga po yung mga kamay, ganun po kalayo yung trabaho. Patingin nga po. Patingin nga po. Yan, sa may mga nagtaas na kamay. Di ba ang hirap po? Kapag ang layo, lalo na kapag commute ka pa, sabi ng iba, sabi sa survey, based din sa experience ng ilang mga Pilipino, dito sa Metro Manila, mas nakakapagod mag-commute kaysa magtrabaho. Totoo po ba? Ayun, okay. Mukhang mga taga Nabotas lang talaga. Saka Malabon, saka Caloocan po yung mga nandirito nagtatrabaho. But anyways po, kaya minsan gusto natin ng kotse para kahit traffic man sa Pilipinas, dito sa Metro Manila, mas komportable ka pa rin, nasa loob ka. Di ba po? Hindi ka na-stress sa commute. And minsan, yung iba sa atin, gustong-gusto pong mag-collect ng mga jewelries, mga alahas. Di ba po? So, ginagamit po ang alahas. Hindi lang naman po para gamitin for passion, para po sa susuotin. Yung alahas, ginagamit din po ng iba kung minsan para po sa security. Para kung sakali pong maubusan ng resources, ng pera, meron ka pa pong ibang kaparaanan para po meron ka pang maipangtustos sa mga pangailangan mo pag naubusan ka. So, iba ginagawa sa alahas, binebenta, sinasangla, at marami pang iba para magkaroon po ng resources. Ngayon po, may tanong po ako sa inyo lahat. Gusto ko po sasagot po kayo pag may tanong para di po tayo aantokin. May tanong po ako, yang apat po ba na yan, masama po bang hilingin sa Lord? Masama hindi? Hindi po, di ba? Hindi naman po masama. Pag nagpe-pray tayo, Lord, kailangan po namin ng pera, pangtustos po sa pang-araw-araw, ng bahay, minsan ng kotse kapag hirap na po talaga, pati mga jewelries na ito. Parte po yan Sabi nga po sa economics, meron pong pangailangan at kagustuhan ng mga tao, pero meron pong tamang paggamit po nito. Ngayon, kaya lang may paalala po si Lord sa atin ngayong hapon. Ang mga bagay na ito, yan. Ang tawag po dyan ay mga personal stuff. Yan. Etong mga personal stuff po na ito, ako po naniniwala,
kaya po tayo pumunta dito sa Cinema 2, kaya po tayo nandirito sa church po na ito, kasi ang gusto po nating mangyari, sambahin po si Lord. Amen po ba? Gusto niyo po ba ma-experience yung presence and overflow spirit ng Lord? Gusto niyo po ba maranasan? Amen po. Gusto natin yan. Kaya lang ito po ang problema. Kapag yung apat na ito, yan yung dahilan bakit ka mag-worship, it's the biggest obstacle in experiencing God's heavenly realm. Yan ang aagaw ng atensyon mo para sambahin at purihin ng Panginoon. So ang tanong, kapag ba nag-worship ka, Lord, kaya ako nagtataas ng kamay, bigyan mo ko ng pera. Diba? Kaya ako nagtataas ng kamay, kailangan ko ng bahay, Lord. Kaya ako nagtataas ng kamay, bigyan mo ko kotse. Kailangan ko ng mga alahas, Panginoon, kasi kailangan ko yan sa buhay ko. Pero mga kapatid, kapag ganyan na yung focus ng utak natin, yan po yung isa sa magiging pader para hindi po natin maranasan yung presensya ng Panginoon. Kaya naman po, ang mga stuff na yan, on other term, it is called as stored up things. Pag sinabi po natin mga stuff, mga personal stuff, ito po yung mga bagay na iniimpok mo, mga bagay na gusto mong makuha, mga bagay na inaasam mo. Ngayon, ulitin ko po, wala pong problema sa mga stuff po natin. Wala pong problema. Pero ito po ang sabi ni Jesus. Natural lang po magkolekta ha. Magkaroon ng pera, natural. Trabahuhin mo para magkaroon ka po ng resources. Natural po yan. Pero ito po ang paalala ni Jesus. Kaya lang kapatid, huwag sobra. Pag ang laman ng utak mo, puro pera, puro pangangailangan mo lang personal, pag sumobra po yan, ito po ang paalala ni Lord sa kanya pong salita. Sabi po dito, don't store up your stuffs on the land where moths and nibblers destroy and where thieves break in and steal. Kasi yung mga bagay na hinihiling mo at inaasa mong makuha, pag sumobra yan, hindi mo naman yan madadala sa langit. Tama po ba? Yung mga bagay po na yan, yung pera, yung kotse, yung bahay, at yung mga alahas, lahat po yan pwedeng manakaw, pwedeng masira, pwedeng masunog, at kung saan pa po mapunta, at hindi po natin yan madadala kung saan po tayo tinatawag talaga ng Panginoon Diyos. Kaya ang tanong, ano ba ang laman ng utak mo ngayon? Di ba po? So, not so much, because these things are all temporary. Kaya meron pong salita po sa atin ang Panginoon ngayon, na gusto niya magkaroon ka ng magandang buhay. Minsan kasi ang thinking natin sa magandang buhay, marami kang pera. Minsan kasi ang thinking mo sa magandang buhay, meron kang magandang bahay, meron kang kotse, meron kang mga alahas. Pero hindi po yun yung magandang buhay lang na gustong ibigay sa iyo ng Lord. Good life, sabi ni Jesus. Good life comes. Darating yung magandang buhay. Kapag yung attention mo, pati yung mga mata mo, hindi nakatuon sa mga stuff na yan. Sana yung puso, pati yung mata, nakatuon daw sa ibang bagay, sabi ni Lord. Tanong, ayan po yung pag-uusapan po natin. Ito yung title ng preaching natin. Alin, Lord? Ito ba? Saan magpo-focus? Saan ko ilalagay yung mata ko? Saan ko ilalagay yung puso ko? Alin? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Siya ba? Joke lang. Okay. So ano po ba? Sino po ba? At saan? Saan natin ilalaan po yung mata natin, pati yung mga puso natin? Ito po ang salita ng Panginoon from Matthew chapter 6. Sabayan niyo po ako. Ito po ang sinasabi sa verse 22. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, focus on money, your whole body will be full of darkness. If then, the light within you is darkness, how great is that darkness? Bago po natin pag-aralan, maaari ko po imbitahan ng bawat isa na manalangin. Let us bow our heads and pray. Lord, dito pa lang, Panginoon, umpisa pa lang, meron ka nang pinapasok sa aming isipan. Alam namin kung anong takbuhin ito. Alam namin, Panginoon Diyos, maaaring napakinggan na namin yung ganitong katuruan mo, Panginoon. Pero may bago kang ipapaalala sa amin ngayon. Hayaan mo na yung mga bagong bagay na ipapaalala mo sa amin ngayon, mula po sa iyong salita, magsilbi pong ilaw namin sa aming mga daraanan. Yung mga mata namin, yung aming mga puso, buksan mo. And let your word be our guide, Lord God, to your heavenly realm. Maraming salamat po. Nais naming maranasan yung overflow, Panginoon. Kaya ingatan niyo po kami sa araw na ito. Maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Pwede po nating palakpakan po si Lord? Sige po. Yung malakas po, sige nga po. Yung malakas para sa Lord. We praise you, God. Salamat, Panginoon. Ngayon po, konting background lamang po sa Matthew chapter 6. Ako, i-encourage ko po kayo.
magbasa po kayo ng Bible. Di ba po? Kasi napakaganda po nung katuruan po ng Panginoong Hesus dito. Kakonekta po siya ng Matthew chapter 5. Magkasunod po yan. And this is all about Sermon on the Mount. Ito po yung pagkakataon na si Jesus ay nag-announce na siya ay magkakaroon ng teachings. Napakaraming tao, libo-libong tao ang pumunta, at naniniwala ako yung libo-libong tao na yan, kung baga sa pagkain, busog na busog. Di ba? Marami sila natutunan sa Lord. Kaya ngayon nandirito ka, naniniwala ako meron ding sasabihin sa iyo si Lord mula sa isang katuruan niya on Sermon on the Mount. Isa po sa gustong ituro ni Lord dito po sa Sermon on the Mount is all about the arrival of God's kingdom. Kaya po siya nagturo sa mga tao kasi pinaunawa niya sa mga nakapakinig sa kanya, malapit nang dumating ang kaharian ng Lord. Wala na si Jesus dito sa lupa, pero up until now, yan po yung pinangahawakan natin. We don't know kung kailan, pero ito ang paalala ni Lord. Hanggat hindi pa dumadating ang kaharian niya dito sa lupa, kayong mga naniwala sa Lord at tumanggap, kaya ninyong ma-experience ang kingdom of God here on earth kahit hindi pa po nag-a-arrive. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya po nagkaroon ng teaching si Jesus. Sabi niya, itong mga ituturo ko sa inyo, ito yung paraan kung paano mo maranasan ang langit dito sa lupa. Diba? So lahat tayo gusto nating ma-experience yun. Napakarami pong tinuro ni Jesus dyan, pero isang bagay lang po. Isang part lang sa Matthew chapter 6, yung ating pong pagpupukusan. So proceed po tayo. Ngayon, ito po ang sinabi ni Jesus sa verse 20. Sabi niya po, store up yourselves the stuff of the sky. Kung gusto mong maranasan ang kalangitan, dapat yung i-impok mo, yung ipapractice mo, dito sa lupa, makalangit na bagay. Hindi po mga makamundong bagay. Yung 4 po ba na tinukoy ko kanina, makamundo po ba yung mga bagay na yon? Sa mundo yon. Yung po yung mga nasisira eh. Pero sabi ni Lord, itong makalangit na bagay na to, secured. Never masisira. Diba? So kung dito pa lang sa lupa, yung tinuro niya dito, pinractice na natin, hindi ka masisira kapatid, binubuo ka pa ng Lord. Diba? Amen po ba nun? Amen po. So store up yourselves the stuff of the sky. So the question is, ano yun, Lord? Diba? Ang sinasabi dito ng Panginoon, gusto niya tayong mag-focus, gusto niya tayong dumirekta sa mga bagay na meron sa langit. May tanong ako mga kapatid, ano kayang meron sa langit? Diba? Ano kayang ginagawa nila sa langit? Ano kaya ang na-experience ng mga tao pagdating po sa langit? Diba? Alam niyo po, sinam up ni Jesus yan eh. 2 lang. General. Tapos sa Matthew chapter 5 saka Matthew chapter 6, inano niya po, hinimay-himay niya kung papaano. Pero sa 2 bagay na to sum it all up, kung ano yung mga makalangit na bagay, ito po yun. When we love God and when we love our neighbor. Tanong ko kapatid, mahal mo ba si Lord? Mahal mo ba si Lord? Amen. Tingnan mo nga po yung katabi mo, mahal mo ba yan? Parang wala na nag-amen, di ba? Okay. Mahal mo ba yung kapatid? Ay, kapatid or katabi mo, mahal mo ba yan? Amen, di ba? So pwede ba natin ipalakpak sa Lord yan? Lord, ako yan! Yung ginagawa ko, heavenly things, God, kasi marunong ako mahalin ka, saka marunong ako mahalin yung kapatid ko. Weh, di ba? Yan na, ito nga papasok. Kaya meron paalala si Lord po sa atin. Ito po yung sinasabi niya sa verse 21. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Totoo po ba? Pag sinabi po natin kayamanan, ito po yung mga stuff na meron po tayo. Ito yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Ito yung mga bagay na iniingatan mo. Ito yung sa termino natin, ito yung mga bagay na tinitreasure mo. Tama? So tanong, may pumasok po ba sa isip nyo nung sinabing yung mga bagay na tinitreasure mo? Ano-ano kaya yun? Tanong, heavenly things kaya iyon? Kasi kapatid, kung hindi heavenly things yung tinitreasure mo, baka mamaya nandun yung puso mo. So ito yung paalala ni Lord. Kung hindi makalangit, yung tinetreasure mo o yung iniingatan mo sa buhay mo, pagmamahal sa Lord, pagmamahal sa kapwa, naku, baka nasa mali po yung puso natin. Diba? Kaya naman po may paalala po si Lord sa atin. Beware on what you treasure or store up. Ingatan mo. Maging mapagmasid ka, maging bukas yung isipan mo kung ano yung mga bagay na pinapahalagahan mo at iniingatan mo. For your eyes and heart will pursue it. Diba? Parang sa tao, diba kapag, halimbawa sa isang magulang, laging sinasabi ng magulang, ang pinakakayamanan niya yung mga anak niya. Tama po ba? Tama po. So, wala pong masama doon. Wala pong masama. But if it's too much, sobra, na tipong
parang yung buong buhay mo nakatuon na lang pagdating sa mga anak mo, nakalimutan mo yung heavenly things. Minsan naging ano na tayo, naging sakim, naging makasarili na kasi puro sila na lang iniisip natin. Naku, nandoon yung mata mo pati yung puso mo. Nagigets niyo po? Nakakuha po. So sabi ni Lord, if it's too much, sabi nga lahat ng lahat ng sobra ay masama. Yun po yung paalala po ni Lord po sa atin ngayong hapon. So ang question po, mga kapatid, ano ang focus ng puso at mga mata mo ngayon? Kasi kung saan nakapokus yan, yun yung mga bagay na tinetreasure mo. Nandiyan ba yung heavenly things? So let's find out. Ano ba yung pinofocus natin? Balik natin yung tanong sa title. Alin? Ito ba? Diba? Ano bang pinagpofokusan ng mga mata mo? Lord, ito ba? Ano ba? Ito ba? Ito ba? O baka ito? Or baka ito, Lord? Nandito yung focus ng mga mata ko. Yan, kung ano laman ito. Wala pa akong malabas, wala pong laman eh. Okay? So kung ano yung mga laman yan. Pero pwede ba nating baguhin? Kasi pag tinanong mong alin ito ba, ito ay tumutukoy sa mga bagay. Tama po ba? Ngayon, ito po ang gustong ituro sa atin ni Lord. Yung mga mata mo at yung puso mo, imbes na isipin mo kung alin at kung ano yun, dapat maging ayin to ba. Sabihin nyo nga po, ayin to ba. Sabi po, ayin to ba. Ano ba yung ayin to ba? Diba? Sabi ni Lord, kapag ka ang isang tao ay ayin to ba, meron po siyang good eye. Yan. Paano po ba pag sinabi mong meron kang mabuting mga mata or magandang, maayos na mga mata? Di ba ibig sabihin yung vision mo maayos? Tama po ba? Maliwanag mo nakikita yung isang bagay. Kapag good eye ka, baka nga di mo kailangan ng salamin eh. Tama po? Kasi nakikita mo ng maliwanag yung mga bagay-bagay. Ngayon, ang good eye po sa mga Hebrew people, figure of speech po pala siya. Ano po ang pinapatungkulan ng good eye? Pag tinawag ka ng isang tao in Israel, in Hebrew, pag sinabi niyang ayin tova ka, ang ibig sabihin pala nun, it's a figure of speech in the Bible which means being really generous. Kapatid, ito pala yung isang heavenly thing na tinuturo sa atin ni Lord. Kasi the stuff from heaven, ito yung mga karakter na sinabi niya sa Matthew chapter 5 sa Matthew chapter 6. Katulad na lamang po ng maging mapagpatawad. Di ba? Ikaw po ay wag pong magtanim ng sama ng loob pagdating sa kapatid mo. Maaari kang sumuporta pagdating sa gawain ng Panginoon. Be kind. Di ba? Maging maayos yung laman ng puso natin. Pero isa pong paalala ng Lord na heavenly things din pala, yung being generous. Tanongin mo yung katabi mo, ayin to ba ka ba? Yung mga mata ba na yan, good? Mapagbigay ba yan? Paano po ba nangyayari yung ayin to ba? Parang ganito po. Kasi minsan, kapag sa mga tao nangangailangan, ganito po minsan, mapapansin mo kung sino yung nangangailangan sa hindi. Ngayon, you have an eye, you have a heart to discern. Alam mo kung sino yung mga taong nangangailangan. Amen po ba doon? At ayin to ba ka, kapag yung mga taong nangangailangan, tinulungan mo. Because you are being generous. Di ba po? So, yan po ba yung ating mga mata? Kasi sabi po sa verse 22, the eye is the lamp of the body. Diba? Yung mga mata natin, ito po yung nagsisilbing liwanag ng ating katawan. So kapag mabuti po yung mga mata na yan, if your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Ibig sabihin, kung yung mga mata na yan mabuti, marunong tumingin kung sinong dapat tulungan at mapagbigay, yung liwanag na nanggagaling sa Panginoon, nagdidwell din po sa buhay natin. Kaya pala, kapag ka mangungutang ka, nagliliwanag yung inuutangan mo. Di ba? Kaya, hindi joke lang po. Biro lang po. Okay. Di ba? Liwanag kasi mapagbigay yan, utangan ko yan. Ako. Bibigyan ako niyan, makakaano ako dyan. Saka papayagan ako niya magbayad ng kahit anong araw or kahit anong oras. But anyways po, hindi po ganun yun biro lang po yun. Okay? Pero totoo, di ba nagliliwanag yung mga inuutangan mo? Kasi kailangan mo po. Pero anyways po, this is the heart that God wants us to have. This is the eyes that God wants us to have. Ayin to ba? Alam niyo po ba, bago po tayo magpatuloy, ang greatest na gumawa ng ayin to ba, ang merong ayin to ba, good eye, walang iba kundi yung Diyos na sinasamba mo sa lugar na ito. Si Lord, ang ating Ama sa langit. Bakit? God is so generous that He gave His one and only begotten Son to save you. Kung ganun yung Diyos na sinasamba natin, kung sobrang mapagbigay ng Diyos, kahit yung anak niya kaya niyang ibigay,
kaya niya i-sacrifice para sa'yo, ikaw na naniniwala, bakit hindi? At yun po yung heavenly things. Si Lord muna ginawa niya, bago niya po ipagawa sa atin, siya nga nagagawa niya, bakit tayo hindi? So kapatid, question, is that your heart? Ayin tova ka ba? Pakitanong nga yung katabi, ayin tova ka ba? Meron ka bang good eye? Okay. Ngayon, kapag hindi ayin tova, ito ang problema. Okay po? Again, ayin tova, we can use it to help people. Pero those eyes, that heart, can also discern kung ano po yung pangangailangan sa gawain ng Panginoon Diyos. And mga kapatid, hindi lamang po yung basta-bastang pagtulong. Kasi nung time nila Jesus, pati yung time po ng mga disciples, nung sila na po nagtuturo ng salita ng Panginoon, tinutulungan talaga nila yung mga taong kapos sa buhay, kapos palad. Kasabay po nun, sila po ay nakakapag-share ng Word of God ng tungkol sa Panginoong Yesus. Sa panahon po natin ngayon, ang church po ang ginagamit na instrumento ng Panginoon para abutin po yung mga taong nangangailangan. Higit sa lahat, yung mga taong kailangan po ng salita niya. Alam niyo po ba, napakarami pong ministry dito po sa COG Fisher Mall. And isa po sa mga ministries na talagang nais po nating mas lalo pang lumawak, yung ginagawa po ng outreach department po, na abutin po yung mga tao. Na matulungan po yung mga tao na kailangan, whether nasa kulungan, whether yung mga nagugutom, diba? Isa po yan sa ministry na pwede natin pagtuunan. Pero alam niyo po ba, kung ayin tova ka, mga kapatid, kung isa ka doon, pwede bang maimbitahan ka na tumulong din sa gawain ng Panginoon? Diba? Kung anong meron ka, anong bagay ang pinagkaloob sa iyo ng Lord, huwag tayo mag-focus dyan sa mga bagay na yan, pwedeng masira yan, pwedeng mawala. Why not ibigay natin at ipagkaloob sa gawain niya? Mamaya, pag-uusapan po natin yon. Ngayon, kapag hindi ka ayin tova, eto problema, baka ayin raa ka. Ano ba yung ayin raa? Sabihin mo nga, ayin raa. Ano po ba ang ayin raa? Kung ang ayin tova is good eye, ang ayin raa po is bad eye. Ako. Eto problema. Para kang ganito, para kang gumising sa umaga, tapos meron kang mga muta sa mata. Sorry po sa term ha. Di ba pag may muta ka po sa mata, nahihirapan kang makakita. Nagtutubig pa yung mata mo. Sorry po, ina-explain ko pa po. Ganon siya. May mga, minsan kapag sobra, ang hirap pang dumilat, di ba? Baka sore eyes na po pala, pero joke lang. May mga sinasabi ko. Okay po. So, ayun na, bad eye. It's a figure of speech in the Bible, which means being greedy. Kung ang good eye, mapagbigay, ang ayin raa pala, ito ay tumutukoy sa mga tao na sakim. Nako. Hindi makapag-extend ng tulong. Nahihirapan mag-help sa mga tao na kailangan. Nahihirapang mag-help pagdating po sa pangangailangan ng church din po at makatulong sa iba. Ngayon, sino po dito ang gustong sabihan na ikaw ay ayin raa? Meron po ba? Wala po, di ba? Tama? Nasabihan ka na ba ng sakim? Sakit, no? Diba? Pag sinabihan ka ng sakim mo, wala ka man lang malasakit. Hindi ka nagbibigay. Napakadamot mo. Yan po yung mga termino natin. Napakaswapang mo. Di ba ayaw na ayaw po natin naririnig yan na sinasabi po sa atin. Amen po ba? Ngayon, wala pong aamin dito na meron kang ayin raa or sakim ka. Tama po ba? Wala naman talaga eh. Ngayon, kung ayaw po natin maging ayin raa, ito po ang paalala po sa atin ng Lord. Minsan, hindi natin ina-admit na tayo ay nagiging greedy. Minsan, nakapokus na tayo sa mga bagay na tinetreasure natin at yun na lang yung pinapahalaga na tiniingatan mo, hindi mo namamalayan, ito na pala yung kinalalabasan. Hindi mo man aminin, pero lumalabas sa kilos natin, lumalabas sa mga bibig natin, na mas pinapahalagahan natin yung mga bagay na meron sa mundo kaysa yung mga bagay na makalangit. Diba? Kaya minsan, ayun na, ito na naman tayo. Pag mangungutang ka, ang dali mong hanapin yung ayin raa. Makita mo pala yung mukha, di yan magpapahiram. Diba? Ganyan tayo eh. Pero again, it's all about discernment. Minsan kaya naman talaga hindi tumutulong kasi hindi naman talaga katulong-tulong. Tama? Yung mga tao na pwede natin extend. But again, if you know by your heart and God is stopping you to help these people who needed help, extend your heart. Ayin tova. Hindi po ayin raa. Nagigets po ba? Nakukuha po. Kaya nga po sabi sa verse 22, but if your eyes are unhealthy, ito na nga, masyado ka nakapokus sa pera, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? And we don't want that. Na every time nakikita tayo ng ibang tao, hindi nakikita yung liwanag ng Panginoon Diyos. Again, isa po sa mga bagay na makalangit at para ma-experience natin yung heaven on earth,
we should have a heart of generosity, not a greedy heart. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kaya naman it's all about priorities, kapatid. Ano ba ang prioridad mo? Sabi nga, di ba, kung anong tinetreasure mo, doon nakapokus yung mata mo, pati yung puso mo. Di ba? Kung sinasabi mo na, Panginoon, ang nais ko pong pagpukusan yung mga bagay na makalangit, ito yung paalala sa atin ni Lord. Di ba? Ano bang prioridad mo? Verse 24, how could you worship two gods at the same time? You will have to hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You can't worship the true God while enslaved to the God of money. Totoo naman po, di ba? Wala naman po siguro dito na meron pong dalawang boss na magkapantay tapos sinusunod nyo po pareho. Ang hirap. Kapag ganun po ang nangyari, mamimili ka. Hahanapin mo kung sinong mas mabait na boss. Hahanapin mo kung saan ka mas magbe-benefit. Tapos pag nahanap mo kung saan ka mas magbe-benefit, yun na lang yung susundin mo. At yun na lang yung pagpupukusan mo. That's why ito po yung paalala ni Jesus. We cannot worship, we cannot serve two masters or God. Sino po ba yung dalawang master po na yan? Si Lord mismo, pati yung pera. Pati yung mga bagay na iniingatan. Pati yung mga bagay na meron po tayo. So kapatid, kaya pala minsan, napakahirap ma-experience yung heaven on earth. Napakahirap ma-experience yung glory and yung presence ng Panginoon. Kasi habang nagtataas ka ng kamay, iniisip mo na agad, Lord, wala akong pera. If you want to experience heaven on earth, sana yung focus sa atin, Lord, paano mo ba ako magagamit? Paano mo gagamitin yung bagay na meron ako para po makatulong sa gawain mo, Lord? Diba? Again, it's all about the priorities. True God, you can worship the true God while enslaved to the God of money. Alam niyo po ba sa Hebrew term, ang God of money po na tinutukoy ay si Mammon. Sabihin niyo nga po, Mammon. Anong nangyayari? Nilalamon ka ni Mammon. Diba? Imbis na magkaroon tayo ng pusong Mammon, nandun tayo kay Mammon. Pambihira, di ba? So alin tayo doon? Ganun po yung nangyayari. Pag may pusong Mammon ka, di ba, we become more generous. But if our eyes and our heart is more on into Mammon, into money, to stored up things, then we tend to forget what is really important. And that is our God above all. Kaya pala sabi sa kanta kanina, my breakthrough, Lord, is you alone. Kung gusto ko maging success sa buhay, hindi ako magtutuon ng pansin pagdating sa pera, Panginoon Diyos. Wala ako ibang pagtutuunan kundi ikaw. Bakit? Saan pa galing po yung pera? Sa Lord po lahat. So sana ma-instill po sa puso natin that, Lord, my heart is all yours. My breakthrough is you alone. Kasi itong pera na to, dinedemand yan yung loyalty natin eh. Akala mo, ikaw yung nagmamanage ng pera, pero sa huli, ikaw na yung minamanage ng pera. Di ba po? So again, there's another na paalala po sa atin. Our stuff, yung mga bagay na meron ka, yung mga bagay na tinetreasure mo, yung mga bagay na pinapahalagaan mo, ang hirap bitawan, can prevent us from experiencing God in our life. Again, kapatid, sino po dito gusto ma-experience yung overflowing presence ng Lord? Pwede po ba pataas po ng kamay? Pataas po ng mga kamay. This is what will happen if we are more focused on the earthly things. Pero sana baguhin po natin. Kapag si Lord ang focus mo, baliktad. Si Lord, hindi ka hahayaan na mapahamak dahil sa pera mo. Si Lord, hindi ka hayaang mapahamak dahil sa mga akala mong mahalaga sa'yo. Si Lord, hindi ka hayaang mapahamak pag siya yung focus ng puso, pati ng mga mata mo, hindi ka niya hayaang mapahamak, mag-fall. Pagdating po sa mga bagay na pwedeng ikadala sa'yo, palayo sa Kanya. Alam niyo po, before we end this preaching po, nung nagde-devotion po ako about dito po sa word ng Lord na ito, tingnan ako mabuti, Lord, bakit ba yung mga tao napupunta sa kasakiman? Bakit pa yung mga tao nagiging ayinraa? Bakit ba nung nag-church, ikaw yung focus, pero nung pinagbigyan mo, binless mo, nawawala? Anong dahilan? Alam niyo po yung pinaka-root, bakit po nagiging sakim ang isang tao? Kasi masyado kang nag-worry. Masyado kang nagpo-focus sa mga bagay na hindi mo kontrolado.
Masyado ka nagpo-focus, Lord, anong kakainin ko? Lord, ano bang isusuot ko? Lord, yung bahay namin sira na eh. Kailan ba namin mapapagawa to? Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari kinabukasan. Hirap yung pamilya namin. Lord, araw-araw nangungutang na lang ako. Kailan ba matatapos to? Lord, Sunday ngayon, baka ito yung excuse natin. Maiintindihan mo naman ako eh. Magtatrabaho na lang po ako ngayong linggo. Yung Sunday, Lord, bubuksan ko yung business ko. Kasi maraming tao eh. Maraming tao sa labas, maraming bibili. Bubuksan ko yung business ko. Maintindihan mo naman ako kapag di ako umattend ngayong Sunday, di ba? Lord, magbibigay sana ako ngayon eh. Kaso, kakapusin ako ng kakainin kinabukasan eh. So, imbes na i-offer ko sa iyo ito, ibulsa ko na lang muna. Naintindihan mo naman, Lord eh. And this is my life. Dati po, masyado po ako nag-worry sa mga bagay na hindi ko naman po kontrolado. And little did I know, masyado na ako nagpo-focus sa gusto ko lang. Hindi na yung gusto ni Lord. So question, why are you worrying? Bakit ka nag-aalala? Alam niyo po ba, meron pong love letter si Lord sa inyo? Yan, ngayon. Sabi po sa Matthew chapter 6, as we go on po, ito po sabi ni Lord, kapatid, ba't ka masyado nag-aalala? Verse 25. Pakinggan niyo po mabuti ito. Ba't ka masyado nag-aalala? Ba't masyado ka nag-worry? Iniisip mo yung kinabukasan, di pa naman nangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-aalala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, kung binigay niya yung buhay na yan sa'yo, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Kung binigay niya yung buhay mo, ibibigay niya rin yung kaparaanan para magpatuloy yung buhay mo. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Di po katulad natin, pinagtatrabahuhan po natin yung pangangailangan natin. Pero tong mga ibon na to, pati yung mga hayop, pinapakain sila ng Ama sa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Napakasarap pakinggan yan. Sabi ni Lord, mas mahalaga ka kaysa sa ibon, kaysa sa ibang mga hayop. You are the greatest creation of God. Believe it. Believe. If you are the greatest creation of God, nais na ipakita sa'yo. Hindi kita pababayaan. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? The more na nag-worry ka, the more na nasisira yung buhay mo, the more na magpo-focus ka sa mga bagay sa mundo, the more nakakalimutan mo, mas kailangan ko si Lord. The more na nag-worry ka, the more na nagkakasakit ka. Tama po ba? Sinusubsob mo na yung trabaho mo eh. Puro ka overtime, pambihira. Yung mga mata mo, palubog na. Di ba? Masyado po tayo nagpo-focus sa mga bagay nito. Again, hindi po masama. Hindi po masama. Magkaroon ng pera, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling kotse. Pero kapatid, pag masyadong doon tayo nag-focus, tinatapik ka ng Panginoon ngayon. Di ba po? Why are you worrying? Bakit ka nag-aalala? Alam mo kung aalalahanin mo lang ito? Araw-araw ng buhay po natin, araw-araw nandito tayo sa mundo. Bakit ako mag-aalala, Lord? Eh yung Diyos na sinasamba ko, more than enough. Amen po ba? Lahat ng bagay sa mundo galing sa'yo. Lahat ng bagay na meron ako ngayon, Panginoon Diyos, pinrovide mo. Lahat ng bagay, Panginoon Diyos, na inaalala ko, sapat yan pagdating sa'yo. So why am I going to worry anything in my life? Kapatid, pwede ba tayo mag-reflect ngayon? Ano bang inaalala mo? Baka hindi pera yan. Baka yung sakit mo ngayon. Baka yung pinagdaraanan mo ngayon. Baka yung problema mo sa pamilya ngayon. Baka yung problema mong personal. Ang gusto mangyari ni Lord, let go. Be generous. Baka kailangan lang nating bitawan. Baka kailangan lang nating ibigay sa Kanya. Para maintindihan mo na kapag ang Panginoon Diyos, yung pinagkatiwalaan mo, yung tiwala na yan, never masisira. Kasi ang Diyos mo, ibibigay yan sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. At doon mo masasabi, Lord, salamat, tinuruan mo ako magtiwala at hindi mag-alala. Diba po? So our God is a God of more than enough. So what's the question again? What is your priority? Ito ba? Mga stuffs na ito, pera, bahay, kotse, alin? Ito ba? Ito po ang paalala sa atin ng Lord. Kapatid, starting now. Alam ko, tinatapik ka ng Panginoon. Sabi ng Lord, ayin tova. Be generous.
Alam niyo po, before we end this officially, gusto ko lamang po i-share po ito sa inyo. Kasi tinuruan po ako ng Lord kung paano po ito Akala ko, nung binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, nung ako ay naglingkod, that is being generous. Lord, nagamit mo na yung buhay ko Kita mo, Lord. Kita mo. Naglingkod ako sa'yo. After kong magkasakit, kinomit ko yung buhay ko sa'yo. Sabi ko, Lord, yung buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Ipagsusulit ko sa'yo. Pero hindi pala hanggang doon tayo tinuturuang magbigay ng Lord. Para pala masabi nating pinagkakatiwalaan natin siya, hindi lang para ipaglingkod mo yung buhay mo, kundi masasabi nating pinagkakatiwalaan kita, Lord, kapag yung binigay ni Lord sa'yo, kaya mong bitawan at ibigay rin sa Kanya. One time, last year po, umuulan palagi, yung bubong po namin, lagi pong butas po, tumutulo palagi. So nag-worry po ako kasi si Mama nakikita ko palagi kapag bumabagyo at umuulan. Nagigising po lagi sa gabi. Hindi po makapagpahinga ng maayos kasi ang gagawin niya, sasahuran niya ng mga timba, yung mga tumutulo sa taas. And hindi po kami makatulog doon sa taas namin. Kaya lahat po kami doon sa first floor po natutulog. Hindi po namin magamit. Naging tambakan na nga lang po yung taas kasi nga po ganun yung sitwasyon namin kapag umuulan. Nag-pray ako sa Lord, Lord, baka naman pwede, Lord. Mapagbigyan mo po ako, mapagawa namin yung bahay. Mapagawa po namin yung taas, Panginoon Diyos, para po maging maayos po. Pinagbigyan ako ng Lord. Praise God. Hindi po ito yung pagmamalaki ko po sa inyo. Alam nyo, hindi ko po itinataas yung buhay, yung sarili ko. Hindi ko po tinataas sa inyo, hindi po ako nagmamayabang. Pero ipagmamalaki ko po yung sinabi po sa akin ng Panginoon. Inalaw niya po ako makapag-loan. Sabihin ko po sa inyo yung amount kasi this is my testimony. That is 500,000. Sapat na po, malaki yun, tama po ba? Baka na hindi lang po yung taas yung mapagawa namin, baka yung ibang kailangan gawin sa baba, mapagawa rin po. Pero alam niyo po ba, nung nakapag-loan po ako, tinapik po ako ng Panginoon. Sabi sa akin ng Lord, yung kalahati, ibigay mo sa akin. So yung 250,000 po, sinurrender ko sa Lord kasi hinihingi niya. Kasi kailangan po ng church para magpatuloy po. Sa Diyos po lahat ng papuri po. And alam niyo po ba, after po na tinuruan ako ng Lord doon, that's your heart to God. Lord, mahal na mahal kita Gusto ko mag-store, Panginoon Diyos. Yung pangalan ko, makita ko dyan sa aklat ng buhay. Na in-honor mo yung sacrifices ko, na nakita mo yung puso ko na handa ako magbigay sa iyo, Panginoon Diyos. At yung pera na yun, dumaan. Mabilis lang talaga mawala Pero naging dahilan din po yun para mabayaran po yung mga kailangang bayaran po ng church po na ito. At I am very proud po for being here in this church. Kasi itong church po na ito, tumatrabaho, umaabot ng mga tao na kailangan at may Diyos na buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Yung malakas po na palakpak. Praise you, God. That is my heart. And up until now, hindi man po palaging marami yung nakukuha. Pero alam niyo po, sapat yung binibigay ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nakatayo po ako dito sa harapan ninyo. Kasi nakakakain pa rin naman. Kahit may binabayaran po ako. Diba? Salamat sa Panginoon Diyos kasi He always makes a way. If that heart ay para sa Panginoon Diyos, hindi pwedeng pabayaan at kalimutan ka ni Lord. Amen po ba doon? Sige po, palakpakan po natin si Lord po. Yung malakas po na palakpak. Kaya last na po, sorry po Ito po ang paalala sa atin ni Lord. If you want to be generous, not just for the people around you, sa mga tao na nangangailangan, gusto ko pong i-highlight yung Matthew chapter 6. Ito yung kaya mo pang ibigay sa Lord. Seek first His kingdom. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yung wino-worry mo, yung iniisip mo na wala ka, yung mga bagay na gusto mong makamit, yung success, yung victory ng buhay mo, if you seek God first, sa maraming paraan para po matulungan po natin yung kingdom ng Lord na magpatuloy po sa lupa, sa kahit anong kaparaanan, your life, your resources, your money, pwede po natin itulong sa Panginoon yan. Sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, lahat ng mga bagay na kailangan tiniisip mo, mapapasayo. Basta unahin mo yung kaharian ng Lord. Wala pa yung kingdom ng Lord sa lupa, pero pinapractice na po natin dito. Amen po ba? Ito po yung kingdom of God. All of the people who believe in Jesus Christ, support, love God, and love other people, sana isama po natin, suportahan po natin, mahalin yung church po na ito. Kaya may challenge po ako sa bawat isa. Nagtitiwala ka ba sa Lord?
Nagtitiwala ka sa Lord? May ayinto pa ka ba? Is that I good? Ito po ang challenge ko po sa bawat isa. Pwede po ba tayong tumayo sa presensya ng Panginoon Diyos? And let us experience God's overflow. Ngayon pa lang sinasagot na ng Lord yan. Ngayon pa lang on the way na yung answer ng Lord sa kung anong pinagpipray mo ngayon. If you can just be generous. If that heart wants God more, if that heart wants heavenly things, kung gusto ng buhay na yan, ng puso na yan, ng makalangit na bagay, kapatid, buksan mo yung mga kamay na yan. Can you extend your hands to our God? Come on, pwede ba nating taas yung mga kamay na yan? Gusto ng Lord, buksan mo yan. Sige, ibukas mo yung mga palad na yan, Lord. I will give it to you, God. I will give it to you, Lord Jesus. Teach me to become more generous, God. To give it with all my heart, with all my soul, with all my heart, Jesus. Come on, let's worship God. Open up your mouths and say, thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, Jesus. Don't you worry. Come on, guys, sing it to God. Come on, sing. Don't you worry. Ano bang inaalala mo? Andiyan si Lord. Come on, lift up your hands and sing. We don't worry, God, in your presence. Come on, sing it out. Don't you worry. Don't you worry. Don't you worry. Don't you worry. Come on, sabihin mo sa kapatid mo yan. Don't you worry. Come on, don't you worry. God is here. Oh, don't you worry. Don't you worry. God is here. God is here. Don't you worry, God. Don't you worry because God is here. And kapatid, if you want heavenly things to pour out in your life, if you want that breakthrough, that overflow, don't worry. Have courage. Come in the altar of God and we will pray for you. Come on. The leaders will pray for you. If you want to trust God more, Lord, kaya ko ibigay sa ito, Lord. Lord, meron ako i-offer sa iyo ngayon, Lord God. Come on, come at the altar of God. And have His presence be felt in this place, Lord God. Come on. Can we sing it to God? Come on. With beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over, oh every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He love you? How much more will He love you? If He watches over, oh every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? He dresses, how much more? How much more will He love you? How much more? If He watches over, oh every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more does He love you? How much more will He love you? If He watches over, oh every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? Can we lift up our hands to our God and trust Him more? Trust Him more. Lord, oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, don't you worry, sing it out. Don't you worry, don't you worry, don't you worry. Pwede mo bang itaas yung mga kamay na yan and trust God. Trust God. God will make things happen in your life. Receive
trust in you more and more, Lord. Whatever that we have right now, kung tinatapik ka ng Panginoon Diyos ngayon, let that stuff i-offer sa Panginoon Diyos. Whatever you have right now, your life, your resources, your things that you treasure in earth, baka tinatapik ka ng Panginoon, gamitin mo yan para sa pagpapala ng marami pang mga tao sa mga nangangailangan. As we go deeper, Lord God, in your presence, we want to experience more of your love, more of your spirit, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, kapatid, pwede mo bang itaas once again sa Lord yan? Hayaan mo na yung mga kamay na to, Panginoon, ma-receive kung ano yung pinapanalangin namin sa iyo, Panginoon Diyos. You are a generous God, Lord God. You hear every prayers, Lord. You hear every heart today, Panginoon Diyos. At naniniwala ako, Panginoon, na never mong pababayaan. Never mong hindi lilingunin yung mga anak mo na nag-aasam ng presensya mo. God, we declare heaven and earth today, Lord Jesus. May everyone experience your holy presence, your holy love in Jesus' name. In Jesus' name. That's why today, Lord God, we want to seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God, and all these things on earth will be added unto you. We receive it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And allow these hands, Lord God, once again to be a blessing to many people. Itong mga kamay na ito magiging kamay ng pagpapala sa mga tao, Panginoon. Gamitin mo po kami para po yung mga tao, Panginoon, na nangangailangan pa ng tulong maabot at makarinig po ng salita mo, Panginoon Diyos. And allow us, Lord God, to also pray for our tithes and offering, Lord. Pwede ba nating taas yung ating mga tithes and offering? Lord, hindi namin nahayaan na yung mga nasa upuan na ito, walang laman, Panginoon Diyos. This is the time that God teaches you to have ayin tova, to become more generous, to become more faithful to God, to have your trust for the Lord. Hayaan mo, Panginoon Diyos, na ilalagay namin dito, Panginoon. I-honor mo, Lord, kasi ito yung gagamitin mo instrumento para po magpatuloy yung kingdom mo dito sa lupa, Panginoon Diyos. At uwi kami, Panginoon, nang meron pong pagpapala nagmumula sa iyo. Iingatan mo ang bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na ma-experience namin patuloy, di lamang kami, kundi ang aming pamilya, Panginoon. Yung presensya mo na hindi maipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo. Maraming salamat po. And again, Lord God, bless each heart today, each people today, Lord God. At Panginoon, maraming salamat po sa presensya mo. Pwede ba nating palakpakan po ulit sa Lord? Yung malakas na palakpak po. Yung malakas na palakpak para sa Lord. Hallelujah! We praise you, God. We praise you, God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everybody shout! Yung mas malakas, everybody shout! God bless you, church. Worship the presence of God. Let us all gather in His presence as we declare our praises with one heart, with one voice. We shout, Hallelujah! Come on, all together we declare, we are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay.